halimaw sa tubig na immortal ang katawan. Isdang nanunuklaw. Dikyang nahahawakan. Papayag ka bang makalangoy sa tubig na mga ito? Sa bahay na ito, may nagtatago nga bang halimaw sa tubig? May-ari, magsasalita na. Kuya Drew, axolotl po ang hayop na yun at alaga ko po siya. So yung girlfriend ko, sinasend niya lagi sa akin sa messenger yung mga pictures and videos ng axolotl. Kaya nainganyo ako, so naintig ako sa itsura nila. So yung nag-enganyo po sa akin mag-keep ng axolotl is yung the way they look. So ang cute po kasi nila and yung regeneration nila, parang magandang feature talaga nila. Ang axolotl ay isang aquatic type of salamander. Tinatawag din itong Mexican walking fish. Kahit hindi naman ito fish, kundi isang amphibian, meaning kaya itong manirahan sa tubig at sa lupa. Meron silang feathery external gills sa magkabilang side ng head nito na nagbibigay sa kanila ng oxygen. Ang adult axolotl ay may lungs pero ginagamit pa rin nila ang kanilang gills para huminga. Kung gano'ng hayop lang pala ito, bakit immortal ang kanilang katawan? Well, natatangi kasi nilang katangian ang regeneration o muling magpatubo ng iba't ibang body parts. Kaya na nilang magpalit ng body tissues tulad ng skin, bone, cartilage, muscle, and stem cells. Nakakaloka, no? Pero itong susunod na sea creature, siguradong mas kakatakutan nyo. Isang ahas sa tubig. Yan si albino, ang alaga na sa aha nating si Melissa. Ang tanong, ahas pa talaga yan? Kalma lang. Isa siyang igat or eel. Nagpapahinga po kami tapos biglang nag-chat po sa akin yung pinsan ko na may nahuli nga daw po silang kakaibang kulay daw po ng eel. Kaya nga po, sinend niya po sa akin yung video tapos nagustuhan nga din po namin yung kulay niya. Yung time din po na yun, pinuntahan po namin agad na kinuha. Ang buha pala nilang ahas sa tubig, isang albino eel. Dahil sa pagmamahal sa mga isda, pinili raw ni Melissa na gawin na ring pet ang igat. Yung pigmentations nila nakadepress yung pero normal pa rin yung functions niya. Wala namang pinagkaiba yun sa econ. It's only the color. Balak daw ni Melissa na panindigan na ang pangangalaga kay albino. Ibahin niyo itong panghuling sea creature. Masarap mang pagmasdan dahil sa cute nilang itsura. Pero something smells fishy. Dahil hindi lahat sila, pwede nating makahalubilo. Hindi lang mapanakit. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Posibleng makapatay pa? Try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot ng CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahapon. Despite the name, ang mga jellyfish ay hindi isda, kundi mga invertebrates o yung mga hayop na walang backbone. Wala rin silang brain at heart. Meron silang jelly-like na katawan na hugis bell o payong. At dito nakakabit ang kanilang tentacles. Kung scyphozoans or the true jellyfish, pwede silang kumain ng microscopic na animals or zooplankton. Tapos, kung box jellyfish naman, na kabilang sa class Cubozoa, ginagamit nila ang kanilang mahabang tentacles o galamay para manghuli ng malalaking prey tulad ng isda. Ang mga tentacles nila armed with tiny stinging cells called cnidocyte. Ang mga cnidocytes na ito ay naglalabas ng nematocyst o maliliit na stingers na nagdadala ng venom. So, dalawa ang purpose or main functions ng tentacles nila. Una ay para mahuli nila yung kanilang pagkain. At pangalawa naman ay para depensahan nila ang kanilang sarili. Ang box jellyfish o salabay kung tawagin sa atin, ang isa raw sa pinakamakamandag na uri ng jellyfish. Matindi ang envenomation o stings ng mga box jellyfish. So, pwedeng ma-hospital ka or pwede din makapagdulot ng pagkamatay. Kung may ibang jellyfish na talagang mag-iiwan ng masasakit na marka kung madikit sa atin. What if, sabihin ko sa inyo, na merong lugar sa Pilipinas kung saan makakasama nyo pang lumangoy ang quote-unquote stingless jellyfish. Dito sa Sohoton Cove National Park, ang mga jellyfish, chummy-chummy sa mga turista.
2.5 hours lang ang layo mula sa isla ng Siargao. Natatagpuan ang isa sa iilang location sa mundo na pwedeng maka-interact ang mga friendly na stingless jellyfish. Wala raw sting ang mga jellyfish dito. Pero ayon sa eksperto, meron pa ring stinging cells ang mga dikya na namamahay na sa lagoon. Ganun pa man, wala raw dapat katakutan. Sa sobrang lawak ng karagatan, hindi natin mabibilang ang sea creatures na dito ay naninirahan. Kaya kilalanin natin sila at hangaan from a distance na lang. At bigyan ng tamang espasyo at respeto para mamuhay sila ng mapayapa.